What's up sa inyo mga kaasang, at for today's video, andito tayo ngayon sa ating na-breed na flowerhorn. So ito na yung update natin doon sa mga wigglers natin noong nakaraan. So free swim na nga sila ngayon at pang-anim na araw na nila, no, kasi nag-hatch to September 10, tapos ngayon is September 6. So tinitignan ko sila kung baka gutom na kasi sila, kasi may medyo mahirap. Ito yung medyo crucial na part ng pagpapalaki ng mga flowerhorn fry, yung unang pagkain nila. So medyo kinakabahan nga ako dito kasi baka mabawasan na naman sila, kasi hindi mo naman pwede pakainin ng ng mga powdered feeds yan, mamamatay yan. So ang ipapakain ko sa kanila ngayon ay yung egg yolk. So yan, papatayin ko muna tong pump, no, kasi lalagyan natin sila ng egg yolk na hard boiled, kasi yun talaga yung mga magandang ipakain sa mga maliliit na isda, dahil nga maliit din yun. So usually ginagamit yun sa goldfish tsaka sa betta, pero ginagamit ko rin to sa flowerhorn fry at effective naman siya dahil nakakain naman nila. So mahirap kasi pag BBS, masyado pa tong maliliit, di pa nila kayang kainin yung mga live BBS, mga baby brine shrimp. So ang ginagawa ko pinibigyan ko nito, no, para at least kung gusto nilang kumain, makain nila. So titingnan natin ngayon, no, dahil nga 6 days old na sila. Tingnan natin kung makakain nila yan, kasi ako hindi pa ako rin sure dyan, pero nilagyan ko na rin ng konti, no, kasi baka naman magutom sila. Yun ang problema kasi dati na experience ko, na hindi ko agad pinakain o hindi ko nabigyan ng pagkain. Kasi dati ako, pag nagbigay ako dyan, agad BBS agad. So hindi nila nakain yun at medyo nabawasan sila. Na ayun nga, pagising ko ng isang umaga konti na lang yung natira o kalahati, mga ganun yung nawala. So yung mga sumunod na breed ko, ang ginagawa ko, binibigyan ko sila nitong egg yolk na hard boiled. So ang tingin ko sa kanila, parang hindi pa nila talaga kakainin, no? Kasi may mga may mga egg sac pa sila, yung malaki pa yung tiyan nila, medyo mataba pa. May pagkain pa kasi pag ganon. Kasi from itlog, pag nag-hatch sila, unti-unti sila magta-transform ng fry. Tapos yung egg sac, yun yung hanggang parang yun yung tiyan nila. So may naka-store doon na pagkain na para makasurvive sila. So ayun nga, nakikita ko na meron pa silang malaking, hindi naman gaano kalaki, pero malaki pa yung tiyan nila. Ayan nga, i-close up natin, no. At kung makikita nyo yung tiyan nila, may mga parang laman pa. So hindi ko rin makita pa kung meron kumakain o merong sumusubok kumain nung nilagay natin. Pero ito ang nakikita ko dito at napansin ko dito, yung algae o yung lumot doon sa kabilang side ng tank. Yun yung nilalapitan nila. Isa nga rin palang guys na na pwedeng pagkain nila yon. So sinasadya ko talaga na magkaroon ng lumot yung mga aquarium ko yung pinagbreedan ko ng aquarium ng mga flowerhorn. Binubuksan ko yung ilon yan sa gabi para magkaroon ng konting lumot. At ayun, pag nagutom sila, pwede kasi nilang kainin yung mga slime dyan. So maganda rin na may lumot, kaya hindi ko talaga nilinis yan. Sinadya ko na ganyan yan. Ang in-scrub ko lang dyan yung harap na part para makikita ko sila. At possible na yun yung kinakain nila. Kasi sa mga guppies, ganun din, no. Mas mabilis lumaki yung mga guppies na nandun sa mga outdoor tubs natin, kasi may mga lumot yun na meron sila nakakain kahit hindi mo bigyan ng pagkain. So ayun, ang tingin ko dito, hindi nila kinakain pa. You want to play? Let's play. At so ayun mga kasang, isang araw ang lumipas. Day 7 na, 7 days old na sila. At medyo mas malilikot na silang lumangoy ngayon. Ayun, yung kahapong nilagay natin, hindi ko alam kung kinain nila yon. So uulit-ulit natin, bigyan natin sila ulit. Baka naman ngayon kumain na sila. At kung hindi naman sila kumain, okay lang, no, dahil hindi naman masyadong kakalat dyan, dahil konting-konti lang naman yung binibigay din natin na pagkain sa kanila. At yun, ang pansin ko talaga dito, nandun sila sa gilid, no, doon sa part na may lumot, at dumidikit sila dyan. So sure yan na kumakain talaga sila ng lumot. Ayan, no, parang kumakagat-kagat sila doon sa lumot. So isa sa mga ma-advise ko, o isa sa mga mabibigay kong tip sa mga magpapalaki ng mga fry ng flowerhorn, sadyain nyo na magkaroon yan. Paano ko nagawa yan? Nilagyan ko ng ilaw yan, kasi nung mga wigglers pa sila, nilalagyan ko ng ilaw yan magdamag.
So pag mga ilang araw na magdamag na meron kang ilaw, magkakaroon talaga ng lumot na ganyan. At yun nga, maganda yun sa mga fry kasi possible na kinakain nila yon. At hindi sila magugutom. Mahirap kasi talaga pag nagutom yan guys, pwedeng mamatay yan. So try natin bigay ulit ng itlog. Ito yung kahapon pa natin, no? Nilagay lang natin sa rep yan. Kurot lang tayong konti. Tapos ilagay ulit natin, no? Hindi ko alam kung kakain sila, pero lalagay ko pa rin. Basta hindi lang masyado marami. At yung hindi ganong karami na para ma-pollute yung ating aquarium. So kurot-kurot lang. Yan, mahalin mo naman, bigla sila magutom. At least meron silang makakain dyan. Pero ang tingin ko nga, kinakain din nila yung mga lumot. So yan, kitang-kita natin dahan-dahan bumababa. Mag-aabang tayo ngayon guys kung meron kakain. Tingnan natin kung meron tayong makukuhanan para masabi natin na kinakain nila yung nilagay natin na egg yolk. Hard-boiled egg yolk. Yan. Zoom natin. Nandun pa rin sila talaga sa lumot. Ayun, no. Medyo pa yung tiyan nila, may laman pa eh. Ayun, no. Hindi ko lang alam kung laman pa yan ng egg sac nila or yan na yung yung kinakain nila. Baka kumakain kasi talaga sila ng lumot. Ayun nga, hindi sila nagugutom. Ang mahalaga kasi dito guys, hindi talaga sila magutom dahil yun talaga ang pinaka-importante. Pag nagutom yan, bukas pagising mo wala na yan. Pag pinakain mo naman yan ng pellet ng matitigas kagaya ng mga PO1, ng mga powdered feeds, pwede rin mamatay sila. Kasi masyadong matigas pa yun para sa kanila. Pag 2B-Pex, di pa nila kayang kagatin. Pag BBS naman, medyo mahihirapan pa sila doon kasi malaki pa yung BBS, di pa nila kayang habulin yun. So ang masasuggest ko talaga na pwede lang kainin pag mga ganito yung hard-boiled egg yolk or yun nga yung lumot. So yun, napakarami ko pala na hybrid, no? Parang sabi ko nung nakaraan 100 pieces lang na fry, okay na ako, pero parang madami sa 100 to. So ayun, napapansin ko may mga iba't ibang parang kumakain na yata. So magandang senyales kasi pag kumain na yan, sure ka na hindi na yan magugutom. So pag mga 10 days old siguro ganon, magpapahatch na ako ng BBS kasi lalaki na yan pag kumain na yan ng itlog. Mabilis na lalaki yan, tapos makakain na ng BBS. So once na kumain na ng BBS yan, walang 20, siguro mga 20 days old, pwede na sila mag 2B-Pex. Tapos mga 1.5 months to 2 months, pwede na silang i-release. So ganun kabilis lang guys, no, pag mapapakain mo talaga na maayos yung mga flower horns. So sana nga madami tayong mapalaki. At yun, yung mga nagre-reserve may mga nagre-reserve na agad. Maraming salamat po sa inyong tiwala. At kahit wala pa tayong pangalan nito, wala pang strain wala pang strain name tong ating na breed, nagpapa-reserve na yung mga natin dyan, mga solid kaasang natin dyan. So yung mga nagpapa-reserve na ngayon, yun na yung bibigyan ko talaga ng mga una kong mapipili dyan. At yung alam nyo naman ako pag nagbebenta ako ng mga ganyan, yung mga tira-tira na lang yung ginagrow out ko. At pinapriority ko yung mga una talagang kumukuha. So napakarami nito guys, parang may 1,000 yata ito or almost 1,000. Nakita-kita nyo pag top yun, napakarami talaga niya. Sa daming beses ko nakabreed nito, ngayon lang ako nakapag-breed ng ganito talaga karami. Pero hindi ko pa rin sure talaga yan kung lalaki talaga yan. Hindi natin masasabi, no? Pero ipe-prepare na rin natin ang sarili natin pag dumami yan. Marami naman akong lalagyan. Pag lumaki yan mga yan, marami akong lalagyan. Ang problema ko lang yung mga pagmalakihan na talagang grow outs. Yun ang konti ang aking slots kasi design para sa guppies. So mga 50 lang yata ang slots ko dito. So yun, balikan natin yan sa susunod, no? Pag nag-vlog ulit ako. Pakita ko yung mga kinuha ko nung isang araw dun sa bahay, sa farm. So ito, meron tayong trio na PKBM. Binibenta ko to 500 pesos ang trio. Napakaganda niyan guys. Breeder size na yan. Tapos lyre tail yan. Yung isa dito, blue yung mata. Blue yung isang mata yan. Yung female yan. Tapos kita-kita nyo naman sumusundot-sundot yung male niya. Kaya sure yan na may laman na rin yan. At yun, i-breed ko sana o paparamihin ko sana yan sa bahay dito. Kaso parang naisip ko ibenta muna kasi kailangan din natin kumita. At yun, binibenta ko yan 500 kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, paparamihin ko to dito. Wala naman sa pilitan dito. So yan, napakaganda niyang mga PKBM ko na yan. Solid yan, nalalaki. Breeder size na yan guys. Kaya hindi ka na rin talo dyan. Sa iba, medyo mahal pa yan. Sa akin nga, 500 lang, di ba?
Murang-mura. So yung mga kinuha kong guppies, ito yung AAP natin, albino full platinum. So 150 lang ang ano nito, ang trio, ang pair pala, 150 pair. Order na kayo. Napakarami ko niyan. Meron din ako RDSS dito, 150 na lang din ang pair. Ito dati, mahal na benta ko dito, mga 350. Pero ngayon 150 na lang yan. Tinuubos ko na lang din yan. Magre-reset na rin ako ng strain ng mga guppies natin. Tapos, meron pa mga crayfish. Yung umorder sa akin ng crayfish na kapitbahay namin. Hindi ko malaman kung nasa na siya, kung anong pangalan niya sa Facebook. Hindi ko alam kung nanonood ka man ngayon, sir, yung umorder dito sa ka-street ko dito sa Block 58. Meron na akong crayfish dito at yan, makakapili ka pa. May mga gender na rin yan. Kita na natin yan, mga 3 inches yan. At 100 pesos ko lang binibenta isang peraso niyan. Hindi ko na alam ngayon kung magkano presyo niyan, pero ako 100 pa rin. Kasi dati 100 ko na binibenta yan eh. So meron tayong male, female, 5 peraso available. Mga malilinis na yan, nahugasan ko na yan. Nahugasan ko na yan. Tapos ito, yung blue polar natin, para ng itlog na naman dyan Dadami na naman ata kayo. Meron pa nga pala ako available na P-Dirt, guys. 2 pair na P-Dirt. Yan, platinum, Dumbo Ear, red tail. Basic lang natin na P-Dirt. Yan. Sa mga gusto, 150 lang din ang pair niyan. Grabe, 150 no. Dati bumili ako niyan, 1.5 ang pair. Ngayon, 150 na lang sa akin. Ewan ko sa iba, no? Pero sa akin niya, 150. Ganyan kalaki na yung ear niyan, guys. Talagang Dumbo Ear yan. Triangle yung tenga niyan. 150 na lang. At meron din tayo dito, P-Dirt Koi. Yan, yung merong tuldok sa ulo na red. Ito naman, 250 naman. 1 pair na lang available niyan. Kung merong gusto, order na kayo. Order na kayo. Yan, dalawa. Konti lang yan. Konti lang ang available ko ngayon kasi pinaparami ko pa. So hanggang dito na lang muna, guys. Abangan nyo yung update ko dito sa ating pinapalaki. No? Maraming salamat sa mga nanood. Fish out.